Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ang ating makakausap this morning, ang President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, sir, good morning po. Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay. Yes sir, una, nais naming magpasalamat sa opportunity na ito na kayo'y aming makapanayam ng maaga. No? Of course, President, sir, habang papalapit na ang araw ng sona ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Monday na ho, ano po ang sa inyong pananaw ang mga usapin, ika nga, na dapat malaman ng ating mga ordinaryong Pilipino may kaugnayan po sa kalusugan at lalo na sa ating PhilHealth, sir? So, Alan, napakagandang tanong yan. At alam natin na ang nakakabalisa, kumbaga, o nakakapagbigay ng alinlangan sa ating mga miyembro ay yung halaga o yung cost of healthcare. At saka kalimitan, ang nagiging sanhi ng hindi papunta sa ating mga pagamutan ay yung access dun sa ating mga pagamutan. So, nais ko pong ipaalala sa ating mga miyembro na una po, tayong lahat po ay automatically miyembro po ng PhilHealth. Yan po ay ayon dun sa Universal Healthcare Law. Opo. Pangalawa po, ay hindi po kailangan magkasakit para po tayo ay maka-access sa ating pong mga benefits. Kaya po nilunsad natin yung tinatawag po nating primary care program na nasa ilalim po ng yakap o yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit. At pangatlo po ay hinihikayat ko po yung ating pong mga doktor at mga healthcare facilities na tayo po ay sumali dahil ang pagpapahatid po nitong pong mga pangkalusugang programa ng PhilHealth ay hindi lang po PhilHealth kundi po it's a whole of nation approach. Kaya kailangan din po naka-align yung ating mga doktor at lalo-lalo na po itong ating mga local government units at saka ito pong ating mga pagamutan. Opo, yun yung binabanggit yung mga pinagtutuunan ng pansin, ang higit na pagpapalawak at pag-i-improve ng access ng ating mga kababayan sa healthcare. Hindi man, walang sakit pero maiba na yung nakahanda kung sakaling hingi ng pagkakataon, sir, di ba? Tama yan, kasi doon sa aming sasaliksik, mas magandang unahin yung primary care at bigyan halaga yung preventive at saka yung population-based healthcare. Dahil ang 30% o hanggang 33% ng mga kaso na naho-hospital ay maaaring nagamot nung una pang lumabas yung sakit. Opo. At hindi na dapat lumala. At doon din sa ating mga tala ng gastusin ay ito ay magbubunga ng mas magandang return on investment. Kaya hindi kailangang gumastos tayo kapag malala na ang sakit. Dapat doon pa lang sa unang pagkakataon ay maagapan na at mabigyan lunas. Opo. Well, sa patuloy po ng pagpapalawak ng mga benepisyo para sa ating benepisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan ito na yung tinatawag na yakap. Itong proyektong ito, paano nito ika nga nababago ang experience ng mga kababayan nating Pilipino pagdating ho sa aspeto ng healthcare, Mr. President Mercado, sir? So yun nga yung gusto nating baguhin dun sa pag-uugali ng ating mga kababayan na bigyang halaga yung yakap o primary care. At kung kaya, ito'y pinalalawig namin. Sa kasalukuyan, meron na tayong mga 4,434 na yakap clinic nationwide. Opo. At ang aming target ay may aakyat pa yan ng almost 4,800 to 5,000 ngayong taong ito. Yung yakap clinic ay meron kang access doon sa tinatawag na primary care doctor. Na yan yung datihan nating tinatawag na family doctor. Na siya nagtitimon kung saan na pwedeng ipadala at anong dapat na gawin doon sa ating pasyente. So kasama din dito sa yakap yung basic laboratory. Meron tayong 13, 14 na laboratorio
na pangkaraniwan nating ginagamit dun sa pagmomonitor ng ating mga sakit, lalo na yung mga chronic disease like diabetes, hypertension, Opo. mataas na kolesterol, sakit sa bato, sakit sa atay. So yun ay sakop ng yakap. At kasama din dito yung cancer screening kasi nakita rin namin ang pinakamalalang sakit at pinakamahal na uri ng sakit ay cancer. Kaya kung ating makita doon pa lang sa namumuo pa lang at hindi pa kumakalat, ay mas maganda po at mas mabilis at saka mas maganda po yung kahihinatnan ng ating gamutan. So ang yakap po kasama po diyan yung konsultasyon sa primary care doctor, yung gamot pong yung pong mga laboratorio, cancer screening at pang-apat po ay yung gamot. So meron po tayong 75 gamot na kasama po dito sa ating yakap at ito po ay pwede pong ma-avail natin yung pong 21 doon po mismo sa Yakap Clinic at yung 54 po ay meron po kaming na-develop na app kung saan po ang pasyente ay pwede pong dalhin yung kanilang reseta na may QR code. Doon po sa almost 2,536 po naming accredited na pharmacies para po mabigyan yung pong ating mga gamot. Hanggang 20,000 po yan na halaga ng gamot taon-taon. At ito po kahit po saan sa Pilipinas, kung kayo man po ay nakita sa Maynila for example, at kayo po ay nagawi sa Cebu, ay pwede rin pong ma-avail nyo yung gamot na yon doon po sa mga pharmacies na ating accredited. Ayun. Okay. Dr. Mercado, of course, ang isa pa sa mga realidad sa kasalukuyan, napakalaking bagay nitong zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan at mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-push nitong idea na ito, zero balance billing para sa ating mga kababayan. Marami ho kasi tayong mga kababayang Pilipino na hindi natatakot na magkasakit. Mas natatakot daw noon sa bill na makukuha nila sa mga ospital. Insofar as PhilHealth is concerned, Dr. Mercado, sir, ano pong update na may pagkakaloob nyo sa ating mga kababayan tungkol dyan, sir? So ito pong zero balance billing ay programa po ito ng Kagawaran ng Kalusugan ng Department of Health. Opo. At ito po ay doon sa kanilang 84 na DOH retained hospitals. Kapag ang isa pong pasyente ay napiling doon po sa tinatawag na basic accommodation, yung pangmaramihang mga silid na kung saan po sama-sama sa isang kwarto, dapat po ay wala nang binabayaran na labas sa bulsa ng ating mga kababayan. So ito po ay programa na tinutustusan po ng PhilHealth kasi ito pong mga DOH hospitals, priority po nating i-process yung claims nila at mabayaran po ng agaran. At may mga karagdagan naman po silang mga budget mula po dun sa kanilang GAA o General Appropriations Act budget. Ang susunod pong taon ay tinitingnan po namin paano po natin matulungan naman yung mga local government hospitals. At yun po yung pinag-aaralan natin dahil malaki na rin po yung aming pong support value na tinatawag. Umaabot na po ng 80 to 85%. Kaya parang konti pa ho na tulong ay maaari na rin po siguro umabot doon sa tinatawag nating no balance billing. Bagamat yun po ay pinag-aaralan pa po natin. Ayun. At meron din pong konsepto na tinatawag na zero co-payment. Ano po ibig sabihin nito? At saka paano po ito nag-a-apply? Sino ang kanino ika nga applicable ang ganitong pamamaraan po, Dr. Mercado, sir? So yun po yung ating medyo hawig na po itong mga terms na yan, yung pong zero balance billing, no balance billing, no co-payment, no out-of-pocket payment. So yun po ay halos pare-pareho po. Yung legal terms lang po ang nagkakaiba ng bahagya, pero ang konsepto po doon ay dapat po wala nang inilalabas at yung pong kung ano po yung kino-cover ng PhilHealth ay siya na pong dapat na nagko-cover ng buong gastusin po sa pagkakahospital ng ating mga miyembro.
Okay. Well, babalikan ko ng konti yung yakap, Dr. Mercado, sir. Ano? May mga iba't ibang benefit packages. Meron tinatawag na Z benefits at yung iba pang mga packages na mga benefits. Ano? Paano po ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan? Halimbawa, ang isang nabanggit nyo kanina, ang cancer, isa sa mga matitindi o malulubhang karamdaman. Kindly walk us through kung paano nagtutulong-tulong ika nga itong mga ito. Yakap at iba pang mga health benefits para sa ating mga kababayan, Dr. Mercado, sir. So, Alan, yung yakap ay outpatient. So, yun ay Okay. para nga hindi tayo lumala ang sakit. Kapag tayo ay pumasok na ng hospital for whatever reason, maaring nagtuloy-tuloy ang ating sakit, doon pa lang po sa emergency room, meron na tayong tinatawag na outpatient ER benefit package. Opo. So datihan po, kailangan ma-confine ang isang miyembro at kailangan umabot po ng isang araw ang pagkaka-confine bago po makapag-avail ng PhilHealth benefit. Ngayon po, inalis na po natin yan. Basta po pumasok ng emergency room, ay meron na po makukuhang benepisyo ang ating mga miyembro. Ngayon po, pagka ang miyembro po ay kailangan talagang i-admit, meron pong dalawang uri po nung aming rules-based coverage. Opo. Ang una po dyan yung all-case rates na nakatakda po base po doon sa diagnosis kung magkano po yung mako-cover namin. At meron pong yung tinatawag na Z-Ben package. Yung Z-Ben po ay doon na po sa pinakamalalang sakit gaya po ng cancer na nabanggit nyo. Meron po kami sa breast cancer. Umaabot po tayo ng hanggang 1.4, 1.5 million dyan. Meron po tayong colonic cancer. Meron po tayo sa iba't ibang uri po ng cancer. Meron din po tayo para sa mga open heart surgery. Meron din po tayo dito sa mga renal transplant. So yung Z-Ben package po ay yung pong talagang catastrophic kung tinatawag namin o yung pinakamalalang uri po ng mga sakit. At yun po umaabot po ng milyon o daang libo ang aming coverage. So yung pong ordinary all case rates, yun po yung pangkaraniwang sakit, meron po tayong parang nakatala na kung magkano po yung ating babayaran kada diagnosis. Yung Z-Ben po, dahil may pagkakaiba, yung hindi po pare-pareho yung mga presentasyon ng mga sakit ng mga malalala, kaya nagkakaroon po ng iba-ibang coverage. Depende po dun sa halimbawa stage ng cancer. Iba po ang coverage ng stage 2 sa stage 3 sa lalo na po kung metastatic. So yun po yung kaibahan po nung isang Z-Ben package at saka po nung all case rates. Ayun, okay. Nako, Dr. Mercado, sir, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Friday. Please, go ahead, sir. Doc. Una po, maraming salamat sa pagkakataong binigay nyo sa amin para po maipaliwanag itong aming mga programa. Ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo, President BBM, ay talaga pong nilalatag namin yung pagpapalawig ng ating mga benepisyo. Nung nakaraang pong mga buwan, nilatag na po natin yung expansion ng ating maternity care package. So itinaas na po natin yung coverage ng panganganak at isinama po natin kahit po yung bagong mga anak, yung prenatal, 8 ano po yan, konsultasyon. Kasama rin po yung mga kailangang gamot na inumin habang tayo po ay nagbubuntis. Kasama rin po yung mga lab test na kailangan pong gawin para matiyak natin yung kalusugan na mag-ina at saka po ng kanyang dinadalang sanggol. At pati po yung mismong panganganak, whether it's cesarean, whether it's normal delivery, kung sa kasamang palad na kunan, ay kasama rin po yung ating DNC. At yung pong postnatal, pagkaanak po, kasama po yan. Pinalawak din po namin yung pong coverage natin ng leptospirosis. So ngayon pong nagtag-ulan, nakikita na po natin medyo tumataas na po itong incidence ng leptospirosis. Opo. Pero doon pa lang po sa insidente na kayo po ay nababad sa baha, ay agaran pong dumulog doon sa Yakap Clinic kasi po yung doxycycline na atin pong binibigay para prophylactic, para hindi nga ho umabot sa kayong mga hospital,
ay pwede hong kunin nyo dun sa gamot na ino-offer dun po sa ating Yakap Clinic. Yun. At tayo po ay tuloy-tuloy na nagpapalawig ng benepisyo at tuloy-tuloy po tayong nakikipag-usap dito po sa ating mga provider para po i-align natin at maibigay po sa ating miyembro yung pong financial risk protection o yung pong katiyakan na hindi naman po sobrang laki ang kanilang kailangan ilabas kapag sila po ay nagkasakit. So Opo. yun po ay pagtulong-tulungan po nating pagtulong-tulungan po nating gawin. Yes, sir. Nako, Dr. Edwin Mercado, sir, salamat po na marami for the information, for the updates mula po sa PhilHealth, sir. Salamat din, Alan, at salamat din at magandang umaga sa ating lahat. Thank you, sir. Good morning, PhilHealth President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radio Publiko 738 AM.